Nasa linya na natin si Dr. Renato De Castro, Defense Analyst at Professor, Department of International Studies de La Salle University o DLSU. Dr. Renato De Castro, Doc, magandang umaga po sa inyo. Welcome po sa Double Wang, sa Double B. Good morning po. Good morning po sa inyong dalawa. Kamusta po kayo? Maayos naman. Sana po kayo din, Professor. Opo. Dr. Dr. De Castro, unang tanong, ano ba dapat nating asahan pagsapit ng sinasabing June 15 na binigay na petsa po ng China na magkakaarestuhan na kapag may lumabag do sa fishing ban? Dalawang aspeto ho, yung sinasabi nyo. No? Opo. Unang-una ho, yung annual fishing ban na ina-announce ng China every year. Tapos pag malapit na ho yan, sasabihin niya, it does not apply to Filipinos and Vietnamese. Oh, Every year ho yan. Ang bago ho na talagang, kung gumaga, nakakagulat ho, yung implementation nila nung 2021 Chinese Coast Guard Law. Na binibigyan ho ng kapangyarihan yung Chinese Coast Guard. Actually, very broad ho yan, no? Gumamit ng dahas, mag-dismantle ng structure. Ngayon ho, naglabas sila ng instruction, no, yung Coast Guard nila, na-arrestuin ho nila kung sino man ho papasok doon sa tinatawag nilang territorial waters nila. Kasi ang intindi naman ng China ho, no? Ito intindi ng China, yung territorial waters nila, ayun ho yung karagatan na sa loob ng tinatawag nilang 10-dash line. Ito na yung napakalawak ho. Ito na yung ito ba yung Dr. De Castro, in-adjust nila? Oo, from 9-dash line. Na nasama na ang West Philippine Sea. Gagamitin ho natin termino yung ginagamit ho ni Secretary Gibo Chidoro, yung sinasakop nila. Sinasakop. Oo, yung basehan ho, talaga na labag ho sa United Nations Convention on the Law of the Sea, and of course, talaga hong kumaga ini-ignore ho talaga yung July 12, 2016 ruling na sinasabi ho sa China bilang isang bansa na signatory ng UNCLOS, dapat ho kayo sumunod kung ano man yung nakalagay doon sa UNCLOS regarding yung territorial waters niyo ho, yung contiguous zone niyo ho, lalo na ho yung 200-mile exclusive economic zone. Okay. Kasi ang basehan ng China ho, yung 10-dash line na sinakasakop po halos 90% ng buong South China Sea, yung buong West Philippine Sea po natin. Diyan po sa 10-dash line, Professor De Castro, ano ang sinasakop niyan sa ating karagatan? Yung talagang teritoryo po ng Pilipinas? Ang hindi ho teritoryo natin, no? Ang sinasakop May niya, yung exclusive economic zone. Opo. Na meron ho tayong maritime entitlement. So tinatawag ho natin territorial rights. Opo. Sakop po yung buong yun sa larangan ho ng West Philippine Sea. So lahat ng ating ECC? Oho, lahat ho. Kasi kung ma-realize nyo ho ng China ho, yung sinasabi niya hong 10-dash line, almost 40 nautical miles lang ho ang layo niyan mula ho sa coast ng Palawan. So parang lalabas na wala na tayong sariling karagatan, Dr. De Castro? Oo, wala na ho tayong territorial right. Wala na ho yung West Philippine Sea. Kasi pag tinatawag nating West Philippine Sea, ayun ho yung parte ho ng South China Sea, nasa loob ho ng tinatawag nating 200 nautical miles exclusive economic zone. Opo. Wala na ho yan. Okay. Pakilinaw nga, Dr. De Castro, kasi yung buti na bagay nyo yung kanina, hindi natin teritoryo ang area, pero meron tayong territorial rights. Territorial. Anong pagkakaiba niyan? Sa larangan ho ng UNCLOS, United Nations Convention of the Law of the Sea, yung 200 miles tinatawag exclusive economic zone, considered pa ho rin yan na high seas. Pwede hong dumaan ho dyan ang mga barko, no, ng warshipman pero pagdating ho sa yaman ho yan, likang yaman, sa atin ho yan. Okay. Tayo lang ang may karapatan. Kayo ka lang mangisda, exploit ho yung mga natural gas resources, o kung may mga mina man ho doon sa loob, at lalo na ho yung mga tinatawag nating land features. Okay. Hindi naman isla. And anyone na mag-harvest ng anumang yamang dagat dyan, magtatambak ng kung ano man, sisira ng korales natin dyan at gagawa ng isla, labag po yun sa karapatan po ng Pilipinas. Oo, labag ho yan. At of course, ayon sa UNCLOS, at lalo na ho, ayun ang talagang esensya ho ng July 12, 2016 arbitral ruling. Okay, na openly sinasabi ho, ang nagbabiolate ito at sumasako po sa ating exclusive economic zone, ang China. Okay, on the basis nung 9-dash line nyo. Nung lumabas ho kasi yung UNCLOS, 9 pa lang ho yan, yung dash line na yan. Kung kabaliktaran, kung territorial rights natin, meron tayo dyan, tas pumasok ko anumang barko, anumang fishing vessel man ang gamitin ng China, pwede ba nating baliktarin natin, arestuhin?
Kasi nangyayari ba yan ngayon na may mga, Meron hong, may mga dumadaan? qualification. Kung dumadaan lang ho, ang tinatawag ho dyan, rights of innocent passage, may mga Yes. pwede ho yan. Pero pag nangisda na ho yan, ibang usapan Ibang ho yan. usapan na yan. Professor, ito Trespassing lang. din sila doon. Oo, pwede na natin uli. Kung malakas ho ang ating, lalo na kung malakas ang ating Coast Guard. Okay. Pwede ho natin hulihin ho yan. Ang sabi po ng DOJ, binubuo na nila yung environmental case laban sa China dahil doon sa mga natagpuan na mga sira-sirang corals, pagkakatambak po ng mga ibang mga buhangin po ba yun? Basta natambakan na sira yung mga corals natin sa dalawang lugar, Sandy Cay ba yun at saka yung Sabina Shoal. Sabi po ng DOJ, ito inihanda na nagbubuo sila na lamang ng mga ebidensya para po maisampa ito laban sa China. Sa tingin niyo malakas po yung laban ng kaso na yon? Ang issue ho talaga dyan, lalo na scientific issue ho yan eh. Talagang gagamit ho talaga tayo ng mga experts, mga marine biologists, na dapat hong i-prove nila yung mga nasirang corals na yun. Okay, maari ho yan. Most chances kaya nagkanuno ng Sandy Cay, ayun ho yung mga nasirang corals nung nagtayo ang China ho ng artificial island. Sa mischief rate po, almost 6 land features na nasa loob ng ating exclusive economic zone. Sinira ho ng China yung mga corals ho dyan at tinayuan nila ng artificial island. And of course, ginawa nilang military bases. So kung maipuprove ho yan ng ating mga marine biologists, talagang ano ho yan, sa larangan ho talaga ng siyensya. Kung malakas ho yung kaso natin, pwede ho natin isampa ulit ho yan sa Permanent Court of Arbitration, tapos magtatayo na naman ho yan ng another arbitral tribunal ruling based on the UNCLOS. Kagaya nung nangyari before sa 2016. Kaya nangyari before. Alright. Balik ako dito sa June 15. Professor, ano ang dapat asahan ng sambayanan by June 15 base po doon sa banta ng China at ano ang dapat na paghahanda ng gobyerno para dito? Well, ang sabi ko, let's hope for the best, but at the same time, we have to prepare for the worst, no? Kasi may aspeto, lalo na babalikan ho natin yung annual fishing ban nila, na pagdating naman ho, pag malapit na yung mga araw, sasabihin ho nila, exempted ang mga Pilipino at Vietnamese. It only applies to Chinese fisher folks. So that would be the best scenario. Oo. Ganun ho yung gagawin, no? Pero kasi ho, ang game plan din ho to ng China eh. So every year ho, mag-a-announce sila na ganyan, tapos tayo naman matatakot, tapos suddenly sasabihin nilang, atras muna, ulong-sulong, pero suddenly ho, baka nila i-implement at gulatin ho tayo. Okay. Ito At lang. tuloy ang mga aresto, Professor. Talagang posible ho. Kasi ho, napapansin ko rin ho, talagang napaka-agresibo na ho ng China. Hindi lang ho sa West Philippine Sea, South China Sea, ilink rin ho natin sa issue ng Taiwan. Yung lalo ho talaga, pagdating sa Taiwan, talagang lantaran pananako po. At kung magkaroon ho ng gulo doon, maapektuhan ho tayo dahil napakalapit ho natin sa Taiwan. So yung nakikita ho nating pananakop po ng China sa South China Sea, West Philippine Sea, link ho rin niya sa pananakop niya sa Taiwan at iba pa hong katubigan hanggang East China Sea. Opo. Dok, nabanggit nyo pa ulit-ulit yung pananakop na salita kasi yun ang sinasabi rin ng defense. So ito ba, tingin nyo parte talaga ito ng kanilang pananakop na ng teritoryo sa ibang bansa para maging under ng China ang ibang bansa? O ito sa Asia? Ayun ho yung tinatawag ni President Xi Jinping na rejuvenation of the great Chinese nation. Rejuvenation of the great Chinese nation. Na talagang dapat ang China na ang pinakamalakas na bansa po dito sa Asia, sa Indo-Pacific. So isang elemento ho niyan, sinasabi ni Xi Jinping nung tinanong siya sa Jakarta, anong ibig sabihin mo ng rejuvenation of the great Chinese nation? Sabi niya Asian people should solve their own problem. So, ibig sabihin mo yan, dapat paalisin ang Estados Unidos, Australia, so forth and so on. But of course, binanggit ho natin, Asian nations should solve Asian problems. Sino ho ba ang pinakamalaking bansa sa Asia po? So that will give basically China the clout Yes. to basically become the dominant power in the region. So hindi usapin ng ekonomiya nila kasi may nabasa ako sa kanilang side naman, ito ay parte lang ng kanilang Fisheries Development Plan. Actually nagbago nga nagbabago na sila, nagbabawas na rin ho sila ng mga bilang ng kanilang mga fishermen at saka yung mga fishing vessel. Dala nang hindi na sila nagsusupport ng fuel subsidy sa mga fishermen nila. They are into more on fishing technology na.
At mababawasan na ang dami ng mga fishing vessels nila come 2025. Pero gagamit sila ng ibang teknolohiya. Hindi, yung Gagamitin fishing, sa sarili nating Pero EEC. baka mas Doon ang malalaki production naman nila yung sa mga- loob. Baka mas malalaki yung ngayon yung mga fishing vessels po Yun. nila. Mas modern. Oo, Hindi oo. na ho sila gumagamit ng mga traditional trawler. Opo. Talagang kasi, ang operation na ho nila, hindi lang ho coastal, ginagamit na ho nila yung termino far seas. Kaya Oo. nakakaabot ho yan hanggang South America ho. Oo. Hanggang South America. Minsan, inaaresto ng US Coast Guard. Kasi napakalayo. Mas konti ho, Oo. pero mas malalaki ho, at talagang mas malayo ho na nararating. Oo, At oo. tatandaan ho natin, pag nag-ooperate ho ang mga Chinese fishing vessels, kasama rin niya ho ang Chinese Coast Guard. Ang Chinese Coast Guard ho, ang pinakamalaking Coast Guard sa buong mundo. Oo. Ayan, dito nga. Almost 700 ships. Opo. Ano hong dating nitong pinakamalaking barko ho ng Coast Guard na nandyan ho nagbabantay malapit-lapit lang sa teritoryo natin? Alin ho, sa China? Yes. Yung Coast Guard nila. In-announce po ni Commodore Roy Trinidad about 1 week ago, pinadala ho ng China hanggang Scarborough Shoal. Nakalimutan ko lang ho yung pangalan. The Monster ang tawag nun. The Yung Monster. Yan, talagang pinapakita ko Monster television talaga natin. Oo. Amin ang Scarborough Shoal. Ayun ang mensahe So, nila. Oo, mensahe nila. So, siguro magpadala kayo ng mga maliliit yung Coast Guard vessels. Oo. Pwede namin, hindi lang i-water cannon namin yan. Sasagasaan namin yan. My goodness. So, anong dating nito sa atin, Dr. De Castro? How do we protect our own interests pagdating po sa ganyang asta ng China? Dapat ho natin panoodin ho yung speech ho ni President Bongbong Marcos sa Shangri-La Dialogue kagabi. Opo. Ito na Kasi yung... nilay down niya na ho yung tinatawag ho natin comprehensive archipelagic defense concept. Kasi pangyarihan ho, malakas ho yung, kumbaga, yung ating katunggali at long game ang lalaruin niya ho. Kaya ang dapat rin ho unang gawin ho natin is of course recognize ano ho ba yung game plan ng China. Hindi lang ho yung issue ng resources. Hindi lang yung issue ng maliliit na isla. Pananako po talaga na malaking porsyento ng karagatan sa tinatawag ng mga Chino. Ito yung termo nila, the waters of the first island chain. Wow. Ito ho yung karagatan, no, nag-connect sa yung East China Sea, South China Sea. Ano ho ba yung tinatawag ng China ho na first island chain? Ayun ho ang Japan, Taiwan at Pilipinas. Oh, So ang balak ho ng China, talaga yung karagatan ho, mula Japan ho, hanggang ho sa Mindanao, maging territorial waters ho nila. Diyos ko, kakawawain Pero- naman ng Pilipinas, professor. Kaya daw dapat i-recognize ho natin, pag-aralan ho natin. At Ito. lalo na ho, maging concern ho tayo sa mga ibang kababayan ho natin na very sympathetic ho. In a certain case ho, even articulate the Chinese narrative po. Okay. Yes. Buti na lang ho talagang malakas ho, matapang, at very comprehensive po ang dating ng ating presidente kagabi ho sa Shangri-La Dialogue. It provides basically ho, Oo. ano ba yung dapat natin hong gawin? Unang-una ho talaga, magkaroon ho tayo ng tinatawag nating grand strategy. Ayun ho. Talaga, it's a first step that is of course a journey of 1,000 miles. Sabi nga ho ni Associate Justice Hindi pa po ba Sargio, huli yun? Hindi po ba huli na yon sa ngayon, Dr. De Castro, to have Hindi that pa ho. grand scheme? Hindi pa ho. Dapat ho talaga natin umpisan. Kasi ho, ang nakasalalay rin dito, yung maritime entitlement ho ng future generations of Filipinos. So, Alright. baka yung apo ho natin, paglabas lang ho nila ng Manila Bay, sasabihan ho sila ng Chinese Coast Guard, this is Chinese territorial water. Yan. Oo. Yes. Tapos nandyan pa yung monster ship ho nila. Oo. Ay, hindi lang ho, baka yung People's Liberation Army's Navy pa ho Nako, nila. wag na po. Naku po. Hindi ho, talaga kasi, tandaan rin ho natin, China ho ngayon ang merong pinakamalaking navy po. Hindi kumbaga in terms of numbers, nadaig na ho nila ang US Navy. Yes, And totoo of course, yan. Kumbaga, nasa neighborhood lang ho natin. Okay. Dr. De Castro, kami po yung Professors, nagpapasalamat sa oras at paliwanag Yes. na naibigay nyo sa amin. Maraming Prof, salamat next din time po sa ulit inyo. ha. Thank you. Okay. Thank you. Good morning po. Si Professor Renato De Castro, siyang Defense Analyst at Professor ng Department of International Studies de La Salle University of University. DLSU. Yeah.